your bright blue sky. Lonely night. Sa pumili ng family card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyong hinaharap. Actually, na-feel ko may blockage with regards sa inyong reading. Siguro may nagpupumilit na hindi ka magkaroon ng reading. I have a feeling another shuffle. Actually, yung vibe, guys, napakasakit sa ulo. I'm not quite sure if this is with regards to your situation or sa mga tao sa paligid mo, napaka-toxic. Parang bang pinipigilan ka rin na magkaroon ng reading. Siguro meron tao dun sa kung nasan ka man na ayaw niya makita mo yung katotohanan. Kaya parang binablock niya na magkaroon ka ng reading. Kaya maraming beses ako nag-shuffle. I feel like whomever that is, kamag-anak niya to, kung sino man yung parang ayaw niya malaman mo yung totoo. Ayaw niya na matauhan ka. Kasi kapag natauhan ka, feeling ko maglalayas ka or iiwasan mo na yung pamamahay mo. I feel like whomever this person is definitely very greedy at saka arrogant. Pero I have a feeling na parang kung sino man yun, feeling ko kukunin siya ng Diyos sa maaga kung hindi siya magbagong buhay. Kung patuloy niyang ginagawa tong kasamaan. Kasi I feel na binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na magbago. Pero patuloy niyang ginagawa to sa inyo na binablock niyang makita mo yung totoo. So anyway, here are your cards. So we have this one. So anyway, destined talaga guys na umiwas kayo sa mga offer or anything na ibibigay sa inyo ng taong ito. Kasi, okay, I have a feeling na parang malungkot ka. I feel this is more likely the future energy. Kasi yung energy mo ngayon, you're still dealing with this person. Kung sino man tong masama na yan. Pero dapat mong malaman, destined to happen talaga na iwasan mo siya. As you can see, I feel like if ever you will not make a move, talagang feeling ko, ipipin down siya ng Panginoon para mapilitan ka na maganito or mapilitan kang i-let go. So, okay, na-sense ko na kaya yung ibang masasamang tao maaga silang kinukuha dahil din sa ganitong reason. Okay? Kasi first of all, hindi na sila healthy for others. Yung ibang tao nahihirapan silang pakawalan. Okay? I feel like naging greedy na sila, maybe to the point na madalasan nilang nakawan yung mga tao. That can be. At remember, masama ang sobra. So we have this coach. So maybe I really feel like you're needing a good coach in your life, to be honest. And I feel na with this voice, I think that you need to listen more in your inner voice because that will definitely teach you on,
sa mga bagay-bagay na dapat mong gampanan. Kasi nangyari siguro dito, parang feeling ko yung vibe din ng isang reading, yung nandito, yung dapat may pakawalan. Kasi kung sino man yun, parang hindi maganda yung kanyang pinapayo. So, can be the summer pile. But on your vibe, it's very different. Kasi kung sino man siya, talagang matagal ka na niyang parang binabrainwash eh. At saka malapit siya. Napakalapit. Kapamilya siguro. So sana magkaroon ka rin ng mabuting tao na magpapayo sa inyo. Kasi I feel na may tao na hindi authentic. At ito yung pakiramdam mo, like, whenever you listen to this person, parang you feel uneasy with the authentic being here. So, I feel na mapapaisip ka if ever this person is authentic or not. Parang magkakaroon ka ng doubts in the future na maka-question ka about this person. Kasi, whomever that is, yun nga, may pinagsamahan ka, napaka-close mo sa taong yun. Kung di man ka pamilya, maybe this person is your friend. At, I really feel like you really want to achieve something in your life. As you can see, ito yung pangarap mo na magkaroon ka ng work, okay, na umangat sa buhay, and you have close friends here, okay. So, sa future, ito yung gusto mo marating. Pero maybe, yung nangyari, may mahadlang neto. Kasi kung sino man si hadlang, nagdedemand siya sa'yo. Okay, so as I told you, this person, kung sino man yan, na hadlang, may mangyari sa kanya. At may tendency, baka kunin siya ng maaga ng Diyos. I feel like for some of you, nangyayari na to. And you could be wondering why. It's because ganito ka. Matagal ka nang na-stuck dahil sa kanya. Kaya papalayain ka ng Panginoon. Kasi siguro ito nangyari, okay? Hindi mo to ginagawa. Hindi mo ginagawa mag-say no to that person. Whomever, kung sino man yung kamag-anak mo na yan, kaibigan, whatever. Okay? Si God nang gumawa ng paraan, piniin daw niya yung taong ito by this person being sick. Okay? Para makalaya ka na. I really feel na ahas siya sa inyong buhay and you could not be aware na ahas siya kasi first of all baka tinitingala mo itong tao na to. Kasi maybe magulang mo siya, you know, guardian, kapatid, okay? But yet, I feel na kung sino man siya, parang inispoiled ka niya. Para ma-brainwash ka niya. Ginamit niya yung mga material na bagay, as you can see, to guide you dun sa mga bagay na hindi naman dapat. Feeling ko yung iba sa inyo, sinira niya yung pagkatao mo. Parang yun nga, inispoil ka niya ng inispoiled. Tapos, nung nangyari dito, nawala na siya, hirap ka na mag-decide. Hirap ka ng, parang nahihirapan ka na kasi naging materialistic ka na dahil panibigay siya ng bigay sa'yo. Kala mo only money or so forth. Tapos, yun nga, biglang nawala. Okay, I have a feeling na dapat mo rin ma-realize na dapat itong nangyari. Kasi, kung hindi ito mangyari niyan, patuloy kang naka-stagnant energy dito. Patuloy ka niyang parang sisirain yung buhay mo nang hindi mo nalalaman. Okay? At, I really feel sadness here hugs to every one of you. Maybe some of you don't want this to happen, to be honest, but yet, this has to happen kasi, you know,
Baka bad influence na yun. So, mahirap talaga kasi kapamilya nyo yung kukunin ng Diyos. To be honest. So, alam mo na yung mangyari. So, before this happened, kung ayaw mo talaga siyang mawala, then you have to do this. You have to learn to say no. To go after what you're destined to have or to achieve. Kasi baka nangyari dito is, yun nga, nagogoyo ka sa money. Matuto ka mag-no pa may binibigay siya. Kasi, parang kang sinusulsulan eh. Okay? Binabribe ka for you to follow him or her. So, don't be like this. Okay? Hindi rin kasi maganda na pinalaki na spoiled. Nangyari niyan, you are expecting everyone to help you out. Whenever you have problems, okay, problema rin. Kung sakali man, let's say, this is your grandparent who has been giving to you. Pero yung magulang mo, wala naman ganun kalaking income. Okay, and then whomever this grandmother is or grandfather, they pass away. Ano expect mo doon sa magulang mo? Because your parents, wala silang ganun kalaking pera, kagaya kung ano man na meron yung grandma mo, grandfather mo. Hindi nila mabibigay sa'yo yung bagay na ibinigay sa'yo kung sino man to. Kasi isipin mo rin na kailangan din to mangyari para matuto ka sa buhay. Okay? So, example lang yung spoiled. Nothing. Kung hindi man siya about spoiled, it's about, deciding things for yourself. Kasi baka nasanay ka na panay decision na lang dun sa tao na hindi naman maganda yung pinapayo sa'yo. So anyway, let's see what we have. So we have this X. Yeah, learn to say no, guys. Learn to say no. At saka, learn to avoid getting bribed. So, we have the care. So, you care for whomever this is that might pass away. So, every one of you, I know na hindi nyo gusto to nangyari. For some of you, nangyari na to. Maybe you're asking for a closure. Then, you do have a closure now. So, we have the peace. That's why you're not at peace. So, we have yet the tower. Ito yun. Yung mangyari na hindi ka nais-nais na iniisip mo. Kasi nga ayaw mo mawala yun. So, ito hindi pong kasi alam na kung sino man yung pinapakinggan mo, ahas na pala yan. Hindi mabuti for you. Kung inosente ka, akala mo everyone is authentic. Pero ito yung pakiramdam ng puso mo. Na you feel uneasy with this person kasi kung sino man yun, napaka-bossy. Dapat sundin mo siya lagi. Kung di mo siya susundin, hindi ka bibigyan ng pera, whatever. Hindi dapat ganun, guys, okay? Hindi dapat ganun. Kasi kung ganyan yung pag-uugali nyo na nasususulan kayo, baka yung trabaho mo is more on bribing. You're doing bad things for the sake of money. Hindi na maganda yun. Okay? So, wag yung ganun. So, you didn't let go of this person, kaya nangyari dito is, kukunin ng Panginoon ko sino man yun. Kasi there needs to be change. Kasi si 5 naka-reverse. Si 5 kasi, ibig sabihin niyan, change. Naka-reverse si 5, so ibig sabihin lang nun, na kung sino man siya, hindi siya nagbagong buhay. Patuloy niyang dinidim yung iyong light, patuloy kanyang ginagawang stagnant yung inyong buhay. I feel na din yung nalalaman na ginagawa niya stuck yung inyong buhay, but yet based sa inyong reading, pinakita dito may ginagawa siyang hindi mabuti for you. And I think you are aware because you know deep within. Maybe sometimes you see the red flag, iniiwasan nyo lang kasi you try to believe they are authentic.
You try to believe that, they are in this high horse na dapat respetuhin mo, whatever. Pero remember na hindi naman lahat ng tao ay mabuti. May mga taong masasama. So, we have this one. So, 2 beses si X. Feeling ko ibig sabihin lang yan, God gave this person a chance to change. 2 beses siguro, but that this person failed the test, kaya nangyari dito, kinuha na siya. Baka ay nangyari din, maraming beses siya nagkasakit, parang pinipilit na siyang kunin, nakasurvive can be, one time nakasurvive, pangalawang beses ang kasakit na naman siya, hindi na naman siya nagbago, kahit nakasurvive siya, pangatlong beses, hindi na siya binigyan ng pagkakataon. So baka yun yung nangyari. Feeling ko kung naman na nagawa niya, mabigat sa mata ng Panginoon. Why? Because, siguro, hindi lang niya to ginawa sa'yo. Ba, ginawa niya rin to sa ibang tao. And you have to break free. Kung ganyan ang ginagawa niya sa'yo, baka may binabayaran yan to do bad things. Ginagamitan niya ng pera. Parang feeling ko naiyak ako sa reading eh. Kasi some of you, maybe you are hurt to hear this. So let's see what else do we have here. Actually, one of you, alam kong mahirap to para sa inyo. So, kung hindi man kayo yung, let's say, nagkaroon ng stagnancy, whatever, maybe ginawa niya to sa ibang tao. Parang sabi ng Panginoon, enough is enough. Sobra na. Okay, so sana maintindihan mo rin yung Diyos. Kaya pala nung simula talaga, feeling ko may pumipigil ng reading. Kasi nga, ayaw ng tao na yon na malaman mo yung katotohanan. Kasi yun nga, ito yung nangyayari na iba yung judgment mo sa kanya. Which is sad. So, ito yung mangyari. I feel na for some of you, this is with regards sa person na nang spoiled ng tao. Okay? Kasi, I feel na nagde-drain siya ng money. Parang makaka-apekto yun na hindi maganda. If ever, let's say, this is a grandparent. Mahirapan yung magulang ng taong yun. Kasi lagi made-drain yung pera. Kasi yung anak nila, panay hingi ng pera, whatever. Nakakalungkot. Kasi I have a feeling na kung sino man yung tao na spoiled, pagdadaanan niya to. Na parang tuturuan siya ng Diyos na magtipid. Kaya ginawa niya, inalis niya yung nag-i-spoiled brat yung nag-i-spoiled dun sa taong yun para matuto sa buhay. Okay, so maghihirap yun. At saka, yung kung sino man yung kukunin ng Panginoon, siya ay hadlang. I feel like this is happening behind the scenes at hindi ka aware about it. Or maybe people around you too. Kasi kung sino man ito, parang siyang feeling ko leader vibe na dapat masundin lagi and so on. To be honest, and this person is so hatching
yung behind the scenes, watching everyone, controlling, bribing. As you can see. Kasi, wow, this is sad. May kinalaman siya dito. Okay? To be honest, behind the scenes, this is sad. Behind the scenes, siguro nag-hire siya ng spy to watch over you or other people. Kasi, ay pinipigilan siyang umangat with a star in reverse. At ayaw na makita ng Panginoon na ganito yung nangyayari. Nagiging stuck kung sino man yung nabiktima. Gusto niya makawala na yung tao na yun sa ginagawang kahirapan ng taong ito. Kasi kung sino man yung na-stuck, may problem sa money. As you can see. Okay, I have a feeling yung parents nung na-spoiled, maghihirap. Which is sudden. Okay. I feel bad, really. Baka ano siya for collective na na-spoiled can be. Pero nakita ko rin it's more on people na nagbabribe ng mga tao to bring somebody down with regards sa career. Kasi yung atake nila sa money. So, guys, okay, if ever this happened already na may namatay, ito yung closure kung bakit ito nangyari. Kung bakit siya kinuha ng maaga ng Diyos. And for some of you na hindi pa ito nangyayari, pero nakikita mo nakakasakit na yun, kung sino man yun, ito yung dahilan. Pinapakawalan ng Diyos yung tao na dapat lumaya. Kasi matagal na siya nakastagnant energy with regards can be sa work. Baka nangyari niyan is, kumari, nagkaroon siya ng work. Kung sino man yung biniktima niya, nagkaroon ng work. Tapos, nangyari, kada may bago siyang work, nawawala yung work. Bakit? Kasi baka yung ginagawa ng taong yan na masama, nagbabribe siya ng pera, sinasabihan niya yung company, natanggalin yung si ganyan, nabayaran kita ng malaking pera pag inalis mo. So, dahil nga nag-bribe, tumanggap ng pera, naalis yung taong naka-stagnant energy sa trabaho. Naapektuhan yung money. Yan ang nakakalungkot. So, sana maintindihan nyo kung bakit may mga ibang tao na kinukuha ng Diyos sa maaga. Hindi naman lahat ng kinukuha ng Diyos sa maaga ay mabubuti. Okay? Kasi iba sa kanila masama, sobra na, pahirap na, kaya kinuha ng Diyos na maaga. So, I hope that this reading may give you some insight and awareness. Hugs to every one of you. Take some time to heal. Kasi masakit. Most of you, this could be a family member of yours. You know, kung hindi man ikaw yung ginagawang stagnant yung buhay ng taong ito, maybe pahirap itong tao na to sa buhay ng ibang tao. So anyway, remember to take which resonates and leave what doesn't. And God bless all of you.